Hello mga ka-business education! Tigil mo na ang online shopping. Dahil baka itong video na to ang sagot sa tanong mong paano ba makaipon kahit sakto lang ang kita. Tara, pag-usapan natin ang 10 effective techniques para makaipon kahit di kalakihan ang sweldo. Technique number 1, mag-budget, hindi magpabudol. Simple lang to, pero madalas nating kinakaligtaan. Gumawa ka ng monthly budget. Alam mo yung sweldo mo, pero alam mo ba kung saan to napupunta? Sabi nga ni paring Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. Ibig sabihin, magtabi ka muna ng ipon bago gumastos. Technique number 2, automatic savings is the key. Set up ka ng automatic transfer from your payroll to a separate savings account. Gawin mong invisible yung pera para hindi ka matuksong gastusin. Kung hindi mo nakikita, hindi mo magagalaw. Parang ex mo na dapat hindi mo na rin kinokontak. Technique number 3. Gamitin ang 50-30-20 rule. Kung di ka pa pamilyar, eto yun. 50% para sa needs, 30% para sa wants, at 20% para sa savings. Pwede mo rin i-adjust to depende sa lifestyle mo. Basta siguraduhin mong meron kang sinet na percentage para sa ipon mo. Technique number 4. Track your expenses. Ilista mo lahat. Yes, pati yung 40 pesos milk tea na lagi mong sinasabi, last na to. Minsan, sa kalit-liit na bagay, nauubos ang pera natin. At pag nakikita mo kung gaano kalaki ang nagagastos mo sa mga small purchases, mapapaisip ka talaga. For example, kung 40 pesos a day ang ekstrang gastos mo, merong 365 days in a year. So 40 pesos times 365 days is equals to 14,600 pesos. O, nagulat ka sa laki, di ba? Technique number 5, mag-no spend challenge. Try mo mag-set ng no-spend day once or twice a week. Ibig sabihin, walang labas ng pera kahit piso. Kaya yan. Magbaon, maglakad, iwas grab, simpleng sakripisyo na may malaking balik. Technique number 6. Unsubscribe sa temptations. Yung mga promo like sale, 90% off, last chance, alam mo bang hindi ka ligtas dyan? Unsubscribe mo na yan. At kung kailangan, unfollow mo na rin yung mga shopping app. Kasi kung hindi mo nakikita, hindi ka matutokso. Technique number 7. Buy with a purpose. Madalas, gusto natin ng branded. Kasi gusto natin sumabay sa iba. Huwag mo nang gawin yan. Dahil baka matulad ka din sa iba na branded nga ang mga gamit, pero baon naman sa utang. Always remember na hindi mo kailangan ng mga branded items. A simple shoes, watch, and shirt will always have the same purpose. I-invest mo na lang para mas dumami pa ang pera mo. Technique number 8. Magbenta ng di na ginagamit. Tingnan mo ang paligid mo. Baka may gamit kang pwedeng ibenta. Old gadgets, damit, sapatos na hindi mo na ginagamit. I-let go mo na yan. Parang siya sa buhay mo. Pero seriously speaking, ipunin mo na lang yung kikitain mo dyan at idagdag mo sa iyong emergency savings fund. Technique number 9. Magbaon ka sa work best. Minsan, nahihiya tayong magbaon at mas prefer natin bumibili sa labas. Isipin mo, magkano ang nagagastos mo sa isang araw sa pagkain? 100 pesos a day? Kung 26 days in a month yan, di 2,600 pesos na yan. Kaya hanggat maaari, magbaon ka na lang para mas tipid. Technique number 10. Set clear financial goals. Ipon para saan? Pang travel? Pang business? Emergency fund? Kapag may purpose ang ipon mo, mas motivated kang hindi gumastos at tuloy-tuloy ang iyong pag-iipon. Disiplina lang talaga ang kailangan, kapatid. Dahil for sure, masasanay ka rin pag nagtagal. Parang ikaw sa jowa mo na nasanay ka na sa ugali niya.
O ayan mga ka-business education, hindi na excuse ang maliit na kita. Kahit pa konti-konti, basta consistent, yayaman din tayo sa disiplina at diskarte. Kung natuto ka, like mo na to at share mo sa kaibigan mong galit sa ipon. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits!